Sa previous episode, si Joe ay isang nakakakilabot na ninja na nagtatrabaho noon sa isang organisadong grupo ng mga ninja, subalit ang gawaing ito ay kanyang tinalikuran, dahil sa dala na rin sa gusto niyang mamuhay ng mapayapa kasama ang pamilya na kanyang binuo. Kaso lang, ang grupo na kanyang tinalikuran ay may kasunduan, na kung sino man ang aalis ay mahaharap sa isang delikadong parusa na kung saan papatayin ang mga ninja na tumalikod. Isa nga si Joe ang hindi nakaligtas sa parusang ito, ang kanyang mahal na anak at asawa ay pinatay ng mga ninja at kahit siya ay hindi rin nakaligtas at nagawa nilang mapatay siya, subalit sa di malamang dahilan nabuhay bigla si Joe at nagawa pa niyang bawian ang mga kalaban na pumatay sa kanyang pamilya. At sa pagpapatuloy ng ating recap, nanunood ang lahat sa pag-asam at nagsimulang mang-asar si Midget kay Joe, alam niyang si Joe ang magbibigay sa kanya ng hamon at napatunayan niya itong tama nang talunin siya nito. Kalagkad si Midget habang lumalapit si Joe at inilabas ni Joe ang kanyang mga armas, nakakuha si Midget ng kaunting oras at itinulak niya palayo si Joe at nagsimula silang maglaban, nag-uumapo sa excitement si Midget at ipinahayag na nadarama niya ang galit at uhaw sa dugo nito. Nagpasya siya na tapatan ang intensidad nito kaya ginamit niya ang isang makapangyarihang atake. Nakakagulat na nakaiwas si Joe sa barrage ng mga projectile at ikinagulat ito ni Lil at naalala ni Joe ang sinabi sa kanya ni Emma na mas matindi ang pag-visualize niya sa kanyang mga kilos, mas mabilis at mas malakas ang pagtugon ng SWAT. Ginamit ni Joe ang kaalamang ito para gumalaw ng sobrang bilis at naiwasan ang atake ni Midget. Sapat na ito sa kanya kaya naglunsad siya ng malaking bola na apoy kay Joe pero si Joe ay isang makapangyarihang halimaw na ngayon at diretso na dumaan sa mga apoy. Tinulak niya si Midget sa ilang dingding at inaamin niya na wala siyang magagawa laban kay Joe at nakita na niya kung ano ang itsura ng isang tunay na ninja at sinabi niyang hindi siya nagsisisi sa kahit ano, lubos siyang kontento pero nakakagulat na nagpasya siyang dapat silang mag-iwan ng mundong ito ng magkasama. Dumating si Emma sa sandaling iyon at nanood habang pinasabog silang pareho ni Midget. Si Joe ay ganap na hindi nasaktan at idineklara niyang ang kamatayan ni Midget ay hindi magiging mabilis at walang sakit. Wala siyang awa dito at tinawag siya ni Midget bilang isang halimaw at bastardo. Pagkalipas ng ilang panahon, ipinaliwanag ni Dali na natanggap nila ang putol na ulo ni Midget bilang babala mula kay Joe. Lubos na namangha si Joseph kay Joe dahil napatunayan niyang mahusay niyang nagamit ang suit sa kanyang unang pagsubok. Gusto ni Joseph na siyasatin ito kaya iminungkahi niya na subukan nilang makipagkasundo subalit hindi iyon posible. Napagpasyahan ni Yamaji na kailangan niyang mapabilis ang kanyang plano dahil ang pinakamahalaga ay ang kanyang layunin. Pinanood ni Joseph si Yamaji habang umaalis at idineklara niya na ang mga salitang binitawan ay katulad ng sa isang tunay na ninja. Pabalik sa ating bida ay tiniyak ni Emma na ligtas sila sa ngayon at itinuturing na may pinakamataas na kapangyarihan sa organisasyon ang mga tenyente na nagsusuot ng suit. Ngunit nagawa ni Joe na talunin ang isa sa kanila, kaya malamang maghihintay muna sila bago siya harapin muli hanggang sa may tiyak silang paraan para siya'y tuluyan ng mapuksa. Pinanood natin habang kausap ni Yamaji si Zai at nangako si Zai na tuparin niya ang anumang misyon na nais ni Yamaji kaya't nagpasya siya na hindi na niya pipigilan pa si Zai. Pinayagan niya si Zai na tapusin na ang buhay ni Joe at idineklara niyang si Joe ay mamamatay sa kanyang kamay. Pabalik sa truck doon ay napansin ni Emma na nakatingin sa kanya si Joe kaya ipinaliwanag niya na tumatanggi siyang makipag-date sa mga may asawa na. Subalit nagkamali siya ng akala dahil gusto lang malaman ni Joe kung anong uri ng relasyon ang mayroon sila ni Mary. Ipinaliwanag ni Emma na hindi siya magiging kung sino siya ngayon kung hindi dahil kay Mary, dahil si Mary ang kanyang tagapagligtas at isang pagbabalik tanaw ang nagpakita na tinanggal ni Emma ang isang target habang nakadisguise. Nagulat siya nang may nagtutok ng patalim sa kanyang leeg at ito pala ay si Mary. Humanga si Mary sa kanyang gawa kaya ginawa niya si Emma bilang kanyang kapartner. Si Mary ang unang mentor na nagkaroon si Emma at hinangaan niya ito dahil palagi nitong natatapos ang misyon ng walang palya. Para sa kanya si Mary ang ideal na ninja noon, kilala sina Zai at Mary bilang pinakamahusay na ninja at lahat ay kumbinsido na isa sa kanila ang magmamana ng kontrol sa organisasyon balang araw. Isang araw ay nagtaka si Mary kung bakit palaging nagsusuot ng maskara si Emma. Ipinaliwanag ni Emma na ang kanyang mukha ay lubos na nasira sa isang aksidente na nag-iwan sa kanya ng malalang pagkasira. Hindi man lang makatingin sa kanya ang kanyang mga magulang kaya iniwan na lang siya, mag-isa siyang lubos hanggang sa araw na siya'y inampon ng organisasyon. Direktang binanggit ng nakaraang pinuno na wala na siyang mukha ng isang respetadong tao.
subalit ito rin ang magbibigay daan sa kanya upang baguhin ang kanyang sarili at magpanggap bilang kahit sino. Na-inspire si Emma sa mga salitang ito at idineklara ng pinuno na mabubuhay na siya bilang isang ninja sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ginamit niya ang inspirasyon na ito upang maging isang dalubhasa sa pagkukunwari, na nagbibigay daan sa kanyang baguhin ang kanyang anyo sa kahit sinong naisin niya. Pagkatapos marinig ito, tinanggal ni Mary ang kanyang maskara at sinabi kay Emma na siya ay maganda at hindi nais ni Emma ang kanyang awa. Ngunit ipinaliwanag ni Mary na seryoso siya at si Emma ang pinakamagandang tao na nakita niya. Ikinwento ni Emma kay Joe kung gaano kahanga-hanga si Mary dahil napaka-convincing ng kanyang mga salita. Isang araw ay ikinwento ni Mary kay Emma kung paano siya lumaki kasama sina Zai at Joe at mukhang nakakatakot ang dalawang lalaki sa lahat, ngunit ibinunyag niya na sila'y talagang mga batang lalaki lamang na hindi pa matanda at mahalagang mahalaga sila sa kanya, ngunit nagbigay ito ng pagkaalala kay Emma. Ang pagkakaroon ng damdamin sa ibang tao ay nagdudulot ng emosyon, at ang mga damdaming iyon ay maaaring makaistorbo sa kanila sa labanan at ang emosyon ay ang dahilan kung bakit namamatay ang mga ninja, at kaya ipinagbabawal ng kanilang code ang mga ganitong uri ng pagkakabit. Pagkatapos ng ilang panahon, ibinunyag ni Mary ang kanyang lihim na sining kay Emma at nagawa niyang ipalabas na ang isang tao ay namatay sa pamamagitan ng paglalagay sa kanilang katawan sa isang estado ng nakabitin na imahinasyon. Nagulat si Emma nang magpasya si Mary na ituro ito sa kanya at binanggit na ang lihim na sining ay hindi dapat kailanman ipinahayag kahit kanino sa anumang sitwasyon. Ngunit nagpasya na si Mary dahil darating ang araw na kailangang gamitin ito ni Emma. Itinuring ni Emma ang mga araw na ito kasama si Mary bilang pinakamasaya sa kanyang buhay ngunit ito ay biglaang natapos. Si Yamaji ang naging pinuno at sa hindi malamang dahilan ay nag-invite ng mga outsider na sumali sa organisasyon. Isang araw tinanong ni Yumi si Emma kung ano sa tingin niya ang ipinagmamalaki ng ninja, at sumagot siya na nangangahulugan ito ng pagprotekta sa kapayapaan ng Japan. Nagtaka siya kung ano ang mangyayari kung mawala ang Japan at kung susundan ba ito ng mga ninja sa di pag-iral. Sa huli ay pumanaw na ang dating pinuno at nagsimulang baguhin pa ni Yamaji ang organisasyon, ngunit ito ay nagdulot ng pagkagalit sa maraming tao at isang gabi, ibinunyag ni Mary kay Emma na siya ay nagdadalang tao. Nagulat si Emma, ngunit lalo siyang nagulat nang ipaliwanag ni Mary na ito ay nangyari dahil siya ay umibig sa isang tao at napagpasyahan ni Mary na wala na siyang lugar sa organisasyon dahil nilabag niya ang code at pagkatapos nito, namangha si Joe sa kanyang pagbubuntis ngunit ipinaliwanag niya na ang pagiging isang ninja lamang ang alam niyang paraan ng pamumuhay. Kailangan niyang matutunang maging isang ama kaso nag-alinlangan siya kung kaya niya ito. Tiniyak naman ni Mary na magiging ayos lang sila dahil magkasama silang magiging magulang. Ilang sandali pagkatapos, inanunsyo ni Yamaji na aalis ang organisasyon sa Japan at ito ay mapapasailalim sa kontrol ng isang dakilang kapangyarihan. Lahat ay nagalit ngunit idineklara niya na sinumang di susunod ayon sa desisyon ay ituturing na traidor at tatanggalin. Ang pagprotekta sa Japan ay ang kanilang ipinagmamalaki kaya ilang piling tao ang tumayo laban sa desisyon ni Yamaji. Dalawa sa kanila ay nagtangkang umatake sa kanya subalit si Yamaji ay may nakakakilabot na kapangyarihan na nagpapahintulot sa kanyang hulihin ang mga tao mula sa malayo. Pinagputol-putol niya ang kanyang mga kalaban at ang baliw na lalaki ay tinapakan pa ang ulo ng isa sa kanila. May ilang nagnais kumilos laban sa kanyang ngunit nagdulot lamang ito ng pagkakabahabahagi ng grupo at idineklara ni Yamaji na siya ang tunay na katawan ng isang ninja kaya hindi mamamatay ang ninja hanggat siya ay nabubuhay. Sa huli, isang grupo ang nabuo na may layuning tapusin ang buhay nila subalit ipinaliwanag ng isa sa mga nakatatandang ninja na malamang mawawala ang kanilang mga buhay sa pagtatangka, sa halip ay napagpasyahan nilang tumakas sa organisasyon sa pag-asang maipapasa ang kanilang kalooban. Kailangan nilang tanggapin ang kahihiyan ng pagiging mga traidor ngunit iyon na ang kanilang bagong katapatan. Nakipagkita si Mary sa nakatatandang ito at ibinunyag niyang nakalikha siya ng isang bagay na magpapahintulot sa kanila na baguhin ang kanilang mukha. Ibinigay niya ito sa mga taong nagplano tumakas at binati ng nakatatanda si Mary ng swerte sa pagpapalaki ng kanyang anak. Makalipas ang ilang panahon ay hinarap ni Emma si Mary at ibinigay ng dating pinuno sa kanya ang lihim na misyon na tukuyin kung ang susunod na kandidato upang maging kanilang leader ay karapat-dapat. Kung sila ay hindi karapat-dapat, siya ay inutusang alisin sila at binanggit ni Mary na matagal nang patay ang pinuno at ipinaliwanag ni Emma na binigyan siya ng misyon noong matagal na panahon,
humingi si Emma ng paumanhin dahil nilinlang niya si Mary kaso kailangan niyang tuparin ang kahilingan ng pinuno. Pagkatapos ay ikinagulat ni Mary ang pag-amin niya na alam niya ang buong katotohanan. Nagmakaawa si Emma na iwan na lang ni Mary ang kanyang anak para makabalik siya sa organisasyon, ngunit tumanggi si Mary kaya naglaban sila at mabilis na naunawaan ni Mary na si Emma pala ay gumagamit na ng kanyang tunay na kapangyarihan sa buong panahong ito. Malungkot na inamin ni Emma na hindi na niya maisip kung ano ang hitsura ng kanyang mga magulang, at tuwing susubukan niya ay si Mary lang ang kanyang nakikita at kinailangan nilang ipagpatuloy ang labanan, at sa huli si Emma ang nanalo. Mas alam ni Emma dahil itinuro niya na iniligtas ni Mary ang kanyang sanggol sa huling sandali. Kung hindi niya ito ginawa ay si Mary sana ang mananalo at nahihirapan si Emma na alisin si Mary at gusto niyang maging isang ninja, subalit masyado nang nagbago ang organisasyon at hindi niya magawang tumakas dahil hindi niya kayang tanggapin ang kahihiyan. Sa halip ay nagpasya siyang wakasan ang kanyang sarili, ngunit pinigilan siya ni Mary at ipinaliwanag ni Mary na ang mga ninja ay hindi maaaring magkaroon ng emosyon kaya wala silang pamilya. Ngunit ang kanyang anak ay nagbigay sa kanya ng dahilan upang magkaroon ng pamilya at ito ang naging bagong rason niya para mabuhay. Idineklara ni Mary na ang emosyon ay di pumapatay sa mga ninja at ito ang nagbibigay sa kanila ng buhay. Ipinaliwanag ni Mary na palagi niyang itinuring si Emma bilang pamilya, at naluha si Emma dahil pareho sila ng nararamdaman. Nagpasya si Emma na manatili bilang miyembro ng organisasyon upang mamonitor ang kanilang ginagawa mula sa loob. Palagi siyang makikipag-ugnayan kay Mary at kahit na ipinadala siya sa isang misyon upang mag-infiltrate sa FBI, palagi siyang nakikipag-usap kay Mary tungkol sa hirap ng pagpapalaki ng isang anak subalit hindi niya ito ipagpapalit sa anumang bagay. Para kay Emma, si Mary ay laging naging halimbawa ng kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang ninja at dahil dito ay nagpasya si Emma na tuparin ang kanyang tungkulin hanggang sa dulo. Pinayagan siya nito na maghukay ng impormasyon mula sa loob at natuklasan niya ang plano ni Yamaji at nauubos na ang oras nila upang pigilan siya, dahil isinasagawa na ni Yamaji ang kanyang master plan. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.